Ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagdiriwang na banal na misa, tayo ay patuloy na inanay ng Panginoon na manatili na may kaugnayan sa Kanya. Kung kaya't sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitasan. Papuri sa Diyos. Asan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak,
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Nagalis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa Ikaw na nagalis ng mga kasalanan sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghel mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay kung paano napabilang si Saulo sa mga apostol na buong tapang na nangangaral sa pangalan ni Jesus, at ito ay nagbunga ng katiwasayan sa buhay ng simbahan. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya, at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasakasama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid,
dinala nila si Saulo sa Cesarea at ipinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita, Poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yung mga nagdarahop, aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila'y uunlad, sasagana silang lubos. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mangangayo papang lahat ang palalo't mayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Maging lahing susunod pa ay sasamba at maglilingkod, at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang ihahayag.
sa hinirang niyang bansa, ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita, Poon, ngayong kami natitipon. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Juan na sa pagsunod ng utos ng Diyos, sa pananalig kay Jesus at sa ating pag-iibigan, hindi sa salita, kundi sa gawa, mananatili sa atin ang Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usugin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makakalapit tayo sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kaniya sapagkat sinusunod natin ang Kaniyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kaniya. Ito ang Kaniyang utos. Manalig tayo sa Kaniyang anak na si Jesucristo at magibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kaniya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, inihahalin tulad ni Jesus ang ating ugnayan sa Kanya sa puno ng ubas na may mga sanga. Hindi tayo mabubuhay o makapamumunga kung tayo ay hindi nakakabit sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kayo namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatili nakakabit sa puno. Gayun din naman,
hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang namumunga ng sagada, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tatapon at matutuyo gaya ng sanga. Sa gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo, na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, noong nakaraang linggo, ika-4 na linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, ay inilarawan ni Jesus ang kanyang sarili bilang pastol at tayo kanyang mga tupa na kanyang kinakalinga. Ito'y pamamaraan ng Panginoon upang bigyan diin yung kahalagahan ng ugnayan natin sa Kanya. Siya bilang Panginoon, ating tagapagligtas, at tayo bilang Kanyang mga alagad at iniligtas. At yung ika-5 linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, muli ay isang imahe ng ginawa ang binigay ng Panginoon sa atin. Ito'y larawan ng puno ng ubas, na kung paanong ang kinakailangan ng mga sangay parating nakakabit sa puno ng ubas, kaya di pinapahiwatig nito sa bawat isa sa atin. At ngayong linggong ito, 3 bagay ang nasyong pagtunan natin ng pansin sa ating pagninilay. Una, tungkol sa sanga. Pangalawa, yung kalinga, at pangatlo ay ang bunga. Una, yung sanga. Bagamat dito sa ating bayan ay marami ng puno ang namatay dahil sa alat ng tubig pagka nagka-high tide, kasi marami ng may mga bakuran dati, mayroong mga puno, pero dahil sa high tide ay unti-unting mga namamatay. Pero napakagandang pagmasdan kapag buhay na buhay ang mga puno, na maganda yung tayo, malawak ang mga sanga at madahon ang puno. Dagdag pa dito, makikita natin na yung bang malalabay na sanga at mga dahon nito ay nakapagbibigay ng lilim, ng kapahingahan po sa bawat isa sa atin. Halimbawa po itong puno ng akasya. Ito malawak ang kanyang mga sanga. Pero mapapansin ninyo, mas yung pinakadulong sanga, kahit malayo-malayo na ito sa puno, ay nanatiling sariwa. Bakit? Dahil ito nakaugnay pa rin sa puno. Nakakabit pa rin ito sa puno. Kaya yun yung magandang imahe na binigay ng Panginoon sa bawat sa ating ngayong linggo. Siya ang puno ng ubas, tayo ang kanyang mga sanga, at kinakailangang manatili tayo sa Kanya. At dito rin natin maunawaan yung ninais po ni San Pablo sa ating unang pagbasa na noon na si Saulo, na kinakailangan niyang makipag-ugnayan sa mga alagad. Bagamat pagkatapos sa kanyang pagbabagong buhay ay nangangaral na siya tungkol sa ating Panginoon, tungkol sa mabuting balita, pinarapat niya na mapabilang sa mga alagad. Kaya nga nagsumikap siya. Pumunta siya sa Jerusalem para makipag-usap sa mga apostol, bagamat may takot na nararamdaman ng mga Kristiyano noon, dahil alam nga nila na si San Pablo ay unang naging taga-usig ng mga Kristiyano. Pero ngayon, nandito siya. Ang dahilan, hindi siya pa makapangangaral ng walang kaugnayan sa simbahan. Bagamat isang pananampalataya, isang Panginoon, isang mabuting balita ang kanilang pinapahayag, pero dito nakita niya yung kahalagahan ng may kaugnayan. Siya'y bahagi ng mga alagad ng ating Panginoon. Kaya ito yung unang pinapaalala sa bawat sa atin. Tayong lahat ay manatilig may kaugnayan sa Diyos. Tayong lahat ay manatiling may kaugnayan parati sa Diyos. Dahil alam natin na kapag tayo pag naputol ang ating ugnayan sa Diyos,
unti-unti, hindi natin makikita ang kahulugan at kagandahan ng buhay. Pero ang nais kong pagtunan natin ng pansin tungkol sa sanga, yung ugnayan ng sanga, ito. Tayo po, karamihan po sa atin, kayo regular na every Saturday nagsisimba. Yung bukas ganun din. Pero ang tanong, kung nakikita natin yung kahalagahan ng pananatiling may ugnayan sa Diyos, nasaan na yung iba? Nasaan na yung iba? Hindi ba nila nakikita yung kahulugan, kagandahan na may ugnayan sa Diyos? Yung pagiging bahagi ng simbahan, nasaan na sila? Maring asawa niyo, anak ninyo, kapitbahay natin, nasaan sila? Kung nakikita natin ganun kahalaga na tayo'y nananatili sa Panginoon, hindi kaya nila ito nakikita. Hindi kaya nila ito napagtatanto sa kanilang buhay. Pananatili natin sa piling ng Panginoon kung paanong ang bawat sanga ay kinakailangang nakakabit sa puno. Yung pangalawa, kalinga. Hindi ang sanga naman po hindi lamang nakakabit lamang dyan. Dahil ang sanga, kinakalinga ng puno. Yung sanga, kinakalinga, inaalagaan ng puno. Sa tubig, sa araw, sa pataba, na binibigay sa bawat halaman at bawat puno, ito yung pamamaraan niya kung paano niya mapapangalagaan ang bawat sanga. At ito rin ang patuloy nating dapat na makita, yung pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan, yung pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan. Yun nga lang, ito po, minsan, tayong mga kinakalinga ay napakahirap kalinghain. Tayong mga kinakalinga, napakahirap kalinghain. Sa loob ng isang linggo, merong 167 oras. Ang hiningi lang ng simbahan ng Panginoon, 1 oras. Kumbaga, that's the minimum para sa Diyos. Pero bakit yung 1 oras na yon ay napakahirap ang maibigay, mailaan para sa Diyos? Kinakalinga tayo, pero may mga pagkakataon napakahirap nating kalingain. Na para baga napakarami nating hinahanap, inaasahan mula sa ating Panginoon, sa ating simbahan. Kinakalinga tayo, pinangangalagaan tayo, pero maraming pagkakataon, napakahirap nating kalingain. Pananatili ng sanga, pagkalinga ng puno, pananatili tating may kaugnayan sa Diyos, pangalaga at pagkalinga ng Diyos. At yung panghuli, nananatiling nakakabit, nananatiling kinakalinga, nagbubunga. Sabi sa ating kalawang pagbasa sa sulat ni San Juan, ang pananatili natin sa Diyos ay dapat magbunga. At anong bunga iyon? Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos.
yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bunga. Ano bang bunga inaasahan sa atin ng Diyos? Gusto ba ng Diyos maging matagumpay tayo? Gusto ba ng Diyos na makamit natin ang lahat ng mga pangarap natin sa ating buhay? Pero ito po, sa pagnanais natin maging matagumpay, sa pagnanais nating makamit lahat ng mga pangarap natin, dahil tinaasa natin magandang bunga sa ating buhay, baka minsan nakakalimutan natin maging mabuti. Baka minsan nakakalimutan natin maging mabuti. Lahat tayo gusto maging matagumpay. Lahat tayo gusto makamit ang mga pangarap. Pero baka habang inaakit natin ang rurok ng tagumpay at pangarap natin, baka nakakalimutan natin maging mabuti. Sabi nga ni Saint Teresa ng Calcutta, I think kung siya yata nagsabi noon, as Christians, you are not called to be successful only, but rather we are called to be faithful. At itagdag pa rin natin, we're called to be good. Bilang Kristiyano, hindi tayo tinatawag na maging matagumpay, kundi maging matapat at maging mabuti. Yung pagiging matapat, yung pagiging mabuti, nakatitiyak tayo, maganda ang ibubunga nito. Dahil lahat tayo ay kinakalinga, lahat tayo ay nanatiling konektado sa Diyos. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at inihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dahil tayo nakaugnay kay Kristo bilang ating puno, lakas loob nating ipahayag ang ating mga pangailangan, ating isamo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Sa pagkakaisa ng simbahan na nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, ay mahikayat nawa sa ibang Kristiyano na makibahagi at manatiling kaugnay kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dumaranas ngayon ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay ay manatili nawang tapat kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway tingnan ni Kristong bukal ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni na Evangeline Galang, Sally Falle, Jayan Louie, Jessen Liam, Jane Lynn Calimon, Stephanie Flores, Eddie Cruz at pamilya, Michael Angelo Sebastian. Gayun din para sa natatanging kahilingan ni Maria Teresa Sheena Cortel, patuloy nating dalangin ng pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni na Crescenciana Miranda, Remedios Roque, Valentina Ignacio, Maria Cristina Laderas Manginao, Tony Cruz at Orlando C. Ignacio Jr. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Mamerto, Yolando, Crispin, Lourdes, Pedro, Mario, Irene, Orlando, Robert at Angel. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang maawain, wala kami magagawang anuman kung wala ang iyong anak sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilin mo kami sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon nananali, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatido, pangampagahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagkapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay,
kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangit walang kapantay. Ipagkulob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at tiba. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan na anak mo sa krus sa bayubay handog na pag-ibig na walang kapantay. Itong paghahain ganapong kinalugdan, itong nilunggatin ng dating pag-aalay. Ang buong sariling anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at pari naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel, magsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kahitaasan, Hosana, Hosana sa kahitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hilawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming magasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. po. Ang Diyos. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling sa iyong sambayanan na ipinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kami pasulong na makakabang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot na iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayot tayong nanatiling may kaugnayan sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.